ang success at failure, laging magkasama yan. You will always fail. Pero bakit ang daming nagfa-fail? Bakit ang daming hindi nakakarating sa success? Kasi hindi nila ginagawa yung mga bagay na dapat nilang gawin. Most of the time, tinatamad tayong gawin yung mga dapat nating gawin. Dinedelay natin yung mga bagay na pwede naman nating gawin ngayon. Sabi ko nga kanina, di ba? The greatest enemy of any achievement is procrastination. The question is, bakit nga ba tayo tinatamad? Yes, may mga tao talagang tamad. May mga tao talaga kasi na gusto lang magpahinga, gusto lang patambay-tambay. Yun yung mga tao na walang pangarap. Bakit nga ba tinatamad ang mga tao? Tanungin mo sarili mo, tamad ka ba talaga? O baka naman hindi mo lang gusto yung ginagawa mo? So step number 1 is self-awareness. Become aware. Kasi baka naman kaya ka tinatamad kasi hindi mo gusto yung ginagawa mo. Baka naman kaya ka tinatamad kasi hindi ka interesado sa bagay na ginagawa mo ngayon. Hindi compelling sa'yo yung goals mo o baka naman wala kang goal. Walang meaningful goal. Hindi mo alam yung why mo. Hindi mo alam kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. I'm gonna give you one example. Marami ba sa atin na tinatamad maghugas ng pinggan? Yes. Kasi hindi natin alam yung meaning. Pero, pagdating sa pag-ML, pagdating sa mga mobile games, online games, lagi tayong sinisipag. Tama ba? Sinisipag ka, mainit pa nga ulo mo pag di ka nakapaglaro eh. Agang-aga, bubuksan mo cellphone mo, sinisipag kang maglaro, makipaglaban, makipag-engage sa iba't ibang tao, kahit may trash talk pa yan, kahit nakikipagmurahan ka, kahit minsan talo ka, laban pa rin. Bakit? Kasi baka mas meaningful sa'yo yung ML versus paghuhugas ng pinggan. It means na tinatamad ka lang sa mga bagay na hindi ka aware. Tinatamad ka sa mga bagay na hindi mo alam kung bakit mo ginagawa. So it is very important that you are self-aware. Ano ba talaga yung gusto mo? Saan mo ba gustong pumunta? Tanungin mo sarili mo ngayon, what do you really want? Ano yung future na gusto mo para sa sarili mo? Dapat aware ka. Dapat alam mo. Kasi kung hindi ka aware do sa future na gusto mo para sa sarili mo, tatamarin ka talaga. Wala kang direksyon. Hindi ka mamomotivate pumangon araw-araw at magkaroon ng disiplina. Kaya kung ako sa'yo, aralin mo na yung sarili mo. Dapat may destination ka. Dapat may pupuntahan ka. Kasi pwedeng aware tayo sa mga bagay na gusto natin, pero hindi naman tayo willing actionan, hindi naman tayo motivated na i-pursue yung career na gusto natin. Hindi tayo willing i-pursue yung mga pangarap natin. Hindi tayo willing trabahuhin yung mga goals natin. So, kailangan iset mo yung goal na, teka, ito yung gusto ko, ito yung pangarap ko, and I will do whatever it takes to achieve my goals and dreams. Kasi ganito yan eh. Wala namang gumigising ng umaga na paggising niya, ang aga kong gumising, motivated ako na gumawa ng wala. May ganun ba? Diba kung wala ka namang gagawin, kung wala kang goals, hindi ka naman talaga gigising ng maaga. Kung wala kang goals, di ba, hindi ka naman lalabas ng bahay? Kung wala kang pupuntahan, bakit ka magbibihis ng maganda? Bakit ka magpe-prepare? Bakit ka lalabas ng bahay? Lalo na kung umuulan, lalo na kung may negative external factors, lalo na kung may mga negativity outside. So the main reason bakit ka tinatamad, bakit tayo tinatamad? Kasi wala tayong goals. So kailangan mong mag-set ng goal. Halimbawa, may pupuntahan ka, and it is something meaningful to you. Di ba paghahandaan mo? Aalamin mo kung paano ka makakarating? Aalamin mo kung anong jeep yung sasakyan mo, or kung may kotse ka, may motor ka, i-Waze mo siya or i-Google Maps mo. Aalamin mo kung gaano kahaba yung biyahe para alam mo kung anong oras ka aalis. Magbibihis ka, paghahandaan mo talaga. At kahit umulan, paghahandaan mo pa rin. Magsusuot ka ng jacket, magdadala ka ng payong, tuloy ka pa rin. Kasi meron kang destination, meron kang pupuntahan na meaningful sa'yo. Na kahit may negativity, tuloy ka. Na kahit umuulan, tuloy ka. Kasi meron kang goals na alam mong meaningful sa'yo. So make sure that when you set goals, meaningful sa'yo yung goal na yon. It is a compelling goal. A goal that excites you. Yung goal na sobrang nakaka-excite. Yung goal na pag naiisip mo pa lang, namomotivate ka na, nanggigigil ka na. Kasi ang nilalabanan natin, katamaran. At ang totoo, mabigat na kalaban ng katamaran. Kaya mag-set ka na ng goal. Ngayon na. So, paano ba mag-create ng plano? Remember this. Plan the whole year, first day of the year. Plan the whole month, first day of the month. Plan the whole week, the weekend before, and plan the whole day, the night before. Most of the time, lagi sinasabi ng mga tao na mahalaga yung gagawin mo ng morning. Yes, sobrang mahalaga yung gagawin mo sa umaga. Pero dapat, bago ka palang matulog, pinaghahandaan mo na kung ano yung gagawin mo sa umaga. At magagawa mo lang lahat ng yan kung decided ka. So you just have to decide. And when it comes to planning, ito yung greatest tip guys ha. When it comes to planning, ang uunahin mo yung mga bagay na kaya mong gawin everyday. Is it creating content? Is it practice? Is it reading books? Is it working out? Yung mga bagay na basics yung uunahin mo. Because
The things that are easy to do are also the things that are easy not to do. Yung mga bagay na madaling gawin, yun din yung mga bagay na madaling hindi gawin. And remember that procrastination is a habit. Ibig sabihin, kung gusto mong malabanan yung procrastination, gagawin din nating habit yung pagiging masipag. At para magsipag ka, kailangan may plano ka.